Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. So ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 13:7. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang mga taong nag nagkukunwang mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos, mahirap, bagaman sila ay mayaman. So sa NIV translation sa English, sa wikang English, sabi po doon, one person pretend to be rich, yet has nothing. Another pretend to be poor, yet has great wealth. So today, pag-uusapan po natin, bakit nagsusuot ng simple ang mga milyonaryo. Yan. Bakit nagsusuot ng simple ang mga milyonaryo? So, siguro, maganda pag-usapan yan kasi napapanood ko rin yan minsan sa mga vlog yung mga ganun. So, nasa Bible pala siya. Kasi sabi ni Solomon, one person pretend to be rich, yet has nothing. Another pretend to be poor, yet has a great wealth. Alam niyo po ba na si Solomon ang pinakamayaman, no? Na hari na naitala sa Israel, no? One of the wealthiest king, no, in Israel, at talagang makikita mo, no, kahit yung paggawa ng Solomon's Temple, napakaganda, no, puro gold, no. So makikita po natin dalawang bagay lang po nakita ko dito na lesson. Number one, yung pretend to be rich, di ba? So pretend to be rich means trying to portray an image of affluence. Ibig sabihin ng affluence, abundance, bless, no? But in reality, they are possess nothing. Sabihin mukhang mayaman pero ang dami palang utang, no? Inutang na lang pala yung damit niya, inutang na lang pala yung iPhone niya, inutang na lang pala yung mga laptop niya, inutang na lang pala yung mga gamit niya, di ba? So mukhang mayaman, no? Nag-i-Starbucks pa, no? Pupunta pa sa Starbucks, pero hindi naman talaga kanya. So bakit ganon? No, may mga ganon, no? Pero alam niyo, naintindihan ko na sa Bible pala 'yon, no, na may mga ganon pala pretend to be rich. Pero hindi pala sila talaga mayaman. Punong-puno pala talaga sila ng utang. Pwedeng ganun pala, no? Pero alam niyo po, no, may mga good ano naman no, may mga good tawag doon na tawag doon, nauutang ka naman sa bangko pero good payer ka, no? Hindi ka tawag doon nagbimintis or no, hindi ka ano, kumbaga parang hindi mo na binayaran ng 3 buwan, gano'n, 4 na buwan. Dapat kung gusto mo umutang sa bangko, dapat good payer ka. 'Di ba meron kang business, gano'n, no, para umikot 'yon tapos makabayad ka. So iba yung ginagawa dito na sinasabi ni Solomon. Sabi niya, one person pretend to be rich. So, makikita po natin 'yan na kahit in our days, marami pong ganyan sa panahon natin, 'di ba? 'Di ba, pretend to be rich. 'Di ba? Gusto natin, no, parang look ah, luxurious tayo, no? Utang tayo sa bako utang tayo ng kotse, gano'n gano'n. Kukuha tayo ng motor pero di natin mababayaran, mga gano'n. Kukuha tayo ng mga iPhone pero 'di ba, yung pala wala ka na palang makain, di ba? Pretend to be rich. Maraming ganyan ng mga tao. Mukhang mayaman pero ang dami pa lang nilang utang, di ba? So nasa Bible pala yan. No, napakagandang lesson po para reminder po sa atin na maging simple lang tayo, maging simpleng buhay lang tayo. Pero alam niyo po ba, no, ah, kapag ikaw naman ay professional, no, nagsisimula ka pa lang, huwag ka magsusuot ng tawag do'n, ng damit na para kang mahirap, 'no, kasi hindi ka igagalang. Kasi kailangan maayos ka din. Halimbawa, tawag do'n, nagbi-build kasi ang pananamit nagbi-build 'yan ng authority ng tao, 'no? Makikita sa damit mo kung sino ka din. Kaya kailangan kung ikaw ay negosyante, ikaw ay nagtatrabaho, gandaan mo rin yung suot mo, 'di ba? Kasi para magmukha ka ng professional, okay? Na hindi naman natin sinabi dito na hindi ka na magsuot ng mga branded. Hindi ko sinabi po dito, no? Sinasabi lang dito ni Solomon, one person to be, pretend to be rich. Pinapaliwanag lang po natin dito na marami pala ganitong tao. Kahit sa Bible pala sinabi din ito, no? Na may mga ganito palang klaseng tao. So, ah, pangalawang klaseng tao na sinabi dito sa verse na binasa po natin o sa talata na binasa natin, pretend to be poor. Yan. Di ba maraming ganon, pretend to the poor. Kaya nga, bakit maraming milyonaryo nagsisimple,
simple lang ang kanilang pananamit. Pero alam niyo po ba, no, sabi niya, in reality, pretend to be poor, but in reality, possess great wealth. Pero may nabasa ako sa vlog, nabasa ko lang sa mga video sa vlog. So, may ano pala, yung mga damit pala ng mga katulad nila Elon Musk, nila tawag doon, ah, mahal pala yon yung mga damit nila, yung kahit t-shirt lang sila, pero mahal pala yon yung mga t-shirt na yon. No, may branded pala yun. Hindi lang pala simple yon. Yung CEO ng ano tawag doon? CEO ng Facebook ng tawag doon, ano pa? Yung mga sikat na ano na mga mayayaman. So, mga may ano pala yon, may mga tatak pala yung mga sinusuot nilang damit. No, pino-portray lang nila sa mga tao na simple lang sila, pero totoo mayaman talaga sila, di ba? So marami ngayon pretend to be poor pero mayaman sila. Di ba nakatira lang sila sa simpleng bahay, pero yung totoo niyan, napakarami na ng milyon nila. Trillion, million na ang pera nila, no? Na naiipon o mga investment, 'di ba? Hindi lang natin nakikita, no? Pero kahit pala yung pananamit nila na naka-t-shirt lang sila, pero kasi alam niyo po, di natin yung ano no, hindi mo pwedeng gayahin yun eh. Lalo na kapag nasa corporate world ka. No, magtotok ka, naka-t-shirt ka lang, di ka papakinggan ng tao, di ka gagalangin ng tao. Kaya importante talaga, tayo, yung mga nagsisimula pa lang, ayusin mo yung pananamit mo kahit nasa Zoom ka, no, kahit nasa papasok ka sa office, ayusin mo mag-invest, mag-ano ka ng damit mo, mag-invest ka sa tamang mga damit, no, na maayos. Na alam mo, yung damit mo, hindi ka kagalang-galang ka naman, modest ka, makikita sa yung modest, o pagiging simple lang, hindi ka bastos-bastos pag sinabing modest, no? Hindi ka kabastos-bastos. So, nakikita sa iyo na igagalang ka talaga ng tao. You build authority, di ba? So, maganda maging humble lang tayo. Ayaw natin na magpakita ng mga attention katulad ng mga ginagawa po nila, no? Kung kailangan, i-balance po natin. Importante, nagsusuot din tayo kung tayo professional. Magsuot ka ng professional. Pag nasa simpleng araw ka lang, magsuot ka ng simpleng damit. Depende sa occasion, di ba? Sabi nga natin, depende yan sa occasion. Di ba? Huwag kang magsusuot ng ng t-shirt kapag nandun ka sa kasal, di ba? Parang nakakahiya naman yun, di ba? Ikaw lang yung naka-t-shirt. So, humble lang tayo, wag natin wag tayo magpakita ng attention sa iba. So, tanong lang, are we tempted to project a certain image of ourselves, especially when it comes to material wealth? No? Project ba natin, natitempt ba tayo na ipakita yung mayaman na meron tayo? Pangalawa, do we find ourselves comparing our possession to others? Or we content with what God has provided us? No? Uh, Kinokompara ba natin yung mga possessions natin, mga bagay na meron tayo sa iba, or contento na tayo sa binigay sa atin, na pinrovide sa atin ng Panginoon? O pangatlo, how can we cultivate the heart that values what is eternal over what is temporary? Binavalue ba natin kung ano yung mahalaga, eternal, or yung temporary lang? Dapat pag-isipan po natin mabuti. So maraming maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, with a humble heart, with a sincere heart. I pray, Lord God, na sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po sa salita na aming narinig na iyong paalala po sa buhay namin ngayong umagang ito. At naniniwala po kami, Panginoon, na marami kang magandang plano, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, maging professional yet humble, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na magdala ng pagpapala, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na nandito ngayon sa programang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa may mga sakit, pagagalingin mo lahat ng may sakit, sa mga wala pong trabaho, bibigyan mo po sila ng trabaho, sa mga tao pong nadidepress, Panginoon, aalisin mo po sila sa depression, sa mga taong malayo, sa kanilang pamilya, Panginoon, sila ay nalulungkot, alawin mo po sila, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, gabayan, Panginoon, sa bawat
oras na darating sa aming buhay. At maraming pong salamat. Naniniwala po kami itong programang ito hindi lang aabot sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat po sa ating lahat at palagi po nating sinasabi sa ating pagtatapos na mahal ka ng Panginoon. God bless everyone.